Love. Big word, no? It's the greatest feeling. Pag masaya siya, masaya na rin ako. Love, love, love. Yung pagmamahal ay may kanya-kanya tayong pakahulugan. Titingnan natin yung salitang love, napaka-iksi, 4 na letra lang. Pero kung bibigyan natin siya ng kahulugan, maaaring yung 4 na letrang yun ay milyon ang ibig na kahulugan. Wala siyang definite na description. Habang kasi tayo nag-i-age sa buhay, nadadagdagan yung ating edad, habang nagmamature, naiiba yung konsepto natin ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay napakamahiwaga. Nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay para tayo ay sumaya. Minsan nakakayamot din naman. This is the greatest feeling. The universal language yung pag-ibig natin. Love is such a complex and beautiful thing, isn't it? For me, love is about connection. It's that feeling of warmth and understanding, like when you share a deep conversation with someone and feel truly seen and heard. It is about feeling safe and supported, knowing someone has your back, and being able to be completely yourself without judgment. It's also about giving and receiving kindness, making someone smile, and knowing that you are making a positive difference in their life. Love is unconditional. Walang kondisyon at walang hinihinging kapalit pag nagbigay ka ng pagmamahal sa iba. Pagmamahal man sa partner, sa asawa, sa pamilya at sa katrabaho. Pag nagbigay ka buong puso. Ang love o pag-ibig ay parang isang book na kung saan lahat ay recorded. Ang pag-ibig din ay nangangailangan ng actions. Kinakailangan natin ng mga services sa mga taong mahal natin sa buhay. Ang pagmamahal din ay hindi lang para sa kapartner. Ito ay pwedeng sa kasama sa trabaho, kaibigan, at sa lahat ng mga taong nakakasalamuha mo. Pag-ibig, maraming mukha yan maraming anyo, maraming larawan. Pero sa akin, simple lang O ang definition ko ng pag-ibig ay nakikita doon sa reaksyon ng aking taong nakapalibot sa akin. Maaaring siya yung pinakamamahal ko, o maaaring siya yung kasama ko sa bahay, kasama ko sa opisina, o kaibigan ko. Ang nailalarawan ko yung pag-ibig. Pagka naramdaman nila na mahalaga sila dahil nabibigyan ko sila ng panahon, importante sila dahil nandun ako pag kailangan nila. Especially doon sa panahon na dapat nandun ako. Hindi kung kailan sa panahon lang na masaya, hindi kung kailan panahon na marami kang ibang kasama, kundi dahil sa panahon na ikaw talaga yung dapat nandun sa panahon na yun. Yung binibigay mo yung sarili mo, sinasakripisyo mo para masiguro, masaya siya. Dahil pag masaya siya, masaya na rin ako. Ganun lang naman ang posibleng pag-ibig. Love is sacrifice. So, i-sacrifice mo ang iyong sarili para sa ikabubuti ng iyong mga minakahal. Ang love, tingin ko po, is a complex feeling. Pag tayo nagmamahal, yung patience natin at talagang humahaba. Naniniwala din ako na ang love ay ugat ng lahat ng ating ginagawa dito. Mapa sa pamilya natin, we are motivated to work every day dahil meron tayong mga mahal sa buhay na pinaglalaanan natin ng ating kung bakit tayo nagsisigasig sa pagtatrabaho. Sa edad ko ngayon, iba na ang kahulugan ng love. Family. Yan ang aking love ngayon. Family, work, kapaligiran. Lahat ng aking ginagawa sa aking trabaho, sa aking paligid ay para sa pamilya. Ang pag-ibig ay pagbibigay, paglilingkod, pagtitiis, pag-unawa. God is love. Sa kabuuan, yung lahat ng mga positibong katangian, lahat ng mga magandang bagay na idinudulot ng pag-ibig, yun ang tunay na definisyon ng pagmamahal, ng pag-ibig. Kaya nga ibig, ibig natin lahat na gumanda ang ating buhay sapagkat narin yung pag-asa, dala ng pag-ibig. Nihalin tulad ko siya sa awit ng Ben and Ben na araw-araw. I finally understand why Ben and Ben choose the line, pipiliin ka araw-araw over mamahalin ka sa araw-araw. Maybe because love is not guaranteed every day. The level, intensity, kilig, and purity of love will never be the same every day. But despite all of this, I will still choose you. Hindi man kita mahal sa araw-araw, pipiliin kita sa araw-araw through our thick and thin. That is love for me. Love is unexplained feeling. Yeah.
Di ba, sabi nga, love is a very complex emotion. Pag sinabing complex, masalimuot, samut-sari. Yung kanta niya, no? TJ Monterde. Ang ganda kasi ng ibig sabihin ng kanta. Abutin man tayo ng ilang siklo, no? No, ikaw at ikaw pa rin ang aking pipiliin. Sabing gano'n. That's love, sabi niya, no? So, yun magandang pagpapahiwatig ng pag-ibig. Para sa akin, love is an everlasting feeling of joy, happiness. At times, it is sacrifice para maipakita mo. Ma-express mo by caring sa mga tao, not only to your partner, sa family, sa anak mo, sa friends, co-workers, at kahit kaninong tao, even dun sa mga clients na sineserve. Kung ikaw ay concerned for their welfare, yun ay pagmamahal para sa akin. I guess yung love ay isa lang ang pinanggagalingan, kaya dapat walang pinipili, no? Pero iba-iba lang yung love. May love doon sa partner, meron para sa family, sa friends, at different levels. Pero it boils again sa isang bagay na yun ay pinamana sa atin. Minahal tayo ng Diyos, kaya spread din natin yung love. Ang kahulugan ng pagmamahal para sa akin ay yung paggawa ng mabuti. Hindi lang sa kapartner mo, pati sa trabaho, higit sa lahat ay sa mga pinaglilingkuran natin. Kasi pag gumawa ka ng mabuti, doon mo matatagpuan yung wagas na kaligayahan. Yung kasing pagmamahal, hindi siya yung hinahanap. Hindi siya yung katulad nung happiness na hinahanap natin. Yung love, kusang nadating sa atin. At kapag dumating na sa buhay mo yung love, doon mo matatagpuan yung hinahanap mong wagas na kaligayahan. Pag-ibig ay isang pag-aalaga na kapakanan ng iba na naglalayo makapagbigay ng kasiyahan at kapayapaan. Ang pagmamahal ay pagbibigay ng sarili mo. Yung sarili mo na walang limit. Kasi unang-una kaya ka nagmamahal, pinagkakatiwala mo yung sarili mo sa taong mahal mo. So, hopefully, yung napili mo na tao na pagbibigyan ng sarili mo, dahil titiwala ka ay ganun din ang ibabalik sa'yo. Kasi doon nga nakikita yung pagmamahal. Pagbibigay ng sarili mo, pinagkakatiwala mo yung sarili mo kasi mahal mo yung tao. Pinapakita niya rin sa sa'yo yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Dapat parehas lang kayo. Para mag-grow, mag-flourish yung relationship. Hindi pwede kasing one-way relationship ang pagmamahal. Although, sa ibang aspeto pwede yon yung pagmamahal. You don't expect in return. Pero kasi para sa isang mag-asawa, boyfriend, magjowa, dapat siguro mas maganda. Parehas kayo nagbibigay ng time, ng sarili niyo sa isa't isa. Kung gusto niyo tumagal yung relationship. Parang ang Diyos, binigay yung sarili niya para sa atin. Without expectation, minahal tayo ng Diyos na walang kapalit. Ang pananaw ko dun sa pagmamahal, kahit sa family, kahit sa staff, kahit sa mga kaibigan, kailangan mong tanggapin yung kanyang kahinaan. Intindihin natin kung bakit ganun. So, pag na-accept natin yun, automatic, maintindihan mo. Andun na yung care, andun na yung lahat na maayos doon sa buhay niya. Una po talaga sa akin ay God muna. Talaga pong prayer po ang aking muna. Yes. Yun ang pinakamaganda, yung God is love. Totoo yun. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Pinakamataas sa pag-ibig. Pero dahil Masaya ako at naipapadama ko ang pagmamahal ko kapag naipagluluto ko, naipaglalaba ko, naipaglilinis ko ng bahay, naipapasyal. Yung sabi nga, yung act of service ba? Ang love language ko na gusto kong binibigay ay physical touch and acts of services. And in return, syempre, yun din yung mga gusto kong nare-receive. Kahit sinong kasama ko sa kaibigan man yan, o kapamilya, kahit bagong kakilala, ang gusto ko, pag alis niya, pagtalikod niya, paghiwalay namin, masaya siya. Dahil ang naibigay ko sa kanya, napakita ko, naparamdam ko na importante sa akin. At kung nangailangan siya, natulungan ko siya sa kahit anong paraan. ang wika ng pag-ibig ay sa pamagitan ng pagpapadama, pagpapakita ng ating pag-aasikaso, ng pagbibigay ng atensyon, paggalaan ng oras, material na bagay, payo, yung ilaan mo yung sarili mo. Kahit wala kang maibigay, basta't nariyan ka lang sa tabi, ito yung pinakamabisang wika ng pag-ibig. Ilaan iyong oras, pati ang iyong sarili. I think it's a mix of words of affirmation and acts of service. I love to learn about people and makes them tick, and I find it fulfilling to use my knowledge
to help them in practical ways. A simple thank you or you're doing great really warms my heart. It makes me feel like I'm truly making a difference. Ang aking love language, na alam ko kung ano ang gusto ng aking love. Kung gusto ba niya ng masarap na ulam, ibibigay ko, magluluto ako, saka yung acts of service. Ako dun sa acts of service talaga. Baka di nyo alam, ako lagi akong maagap bumangon at gumising kasi para ipagluto ko lang ng pagkain yung yung pamilya ko. Kasi nasasayahan ako at natutuwa ako. Kahit napapagod ako, kahit nga may hangover ako, gising pa rin ako, luto pa rin ako. No? Yung way ko para maipakita ko sa kanila na mahal ko sila. Ayan yung kanilang mga ginagawa. Pag minsan, katulong lagi ako. Assignment ng anak ko, yung ginagawa ng asawa ko, katulong pa rin ako. That's act of service nga din talaga. Through service and action. Madali kasing sabihin yung love na I love you, pero kung kulang sa action, so walang meaning yung love. Kaya kinakailangan natin ng pagganap o actions. Hindi lang siya basta yung sasabihin. It's more on yung mararamdaman. It's more on action. Kasi minsan, it's easier said than done. Diba? Masyadong cliche, pero pag kasi tayo ay medyo nagmamature ng isipan, talaga more on acts of service tayo eh. Ginagawa natin, yung mga bagay na ginagawa natin, dahil mahal natin ang kung sino man ang ating mga pinaglalaanan ng pagmamahal at syempre ang ating pinaglilingkuran. Sa akin, naipakita ko ang pagmamahal hindi lang sa salita, pero more on action. At siguro naman, nararamdaman niya yun. Yeah. Simple things sa akin. Yung smile, ngiti, hawak, ako din, ganun. Sa partner ko, kung para ma-express ko yung very touching, yung naghahawak, pag minsan, mangungulit sa ilong, mga ganun. Yun yung mga maliliit na na parang naglalambing. No? So yung pagsaserve din sa family, pagluluto para sa kanya, pagsasacrifice, and most of all, yung acceptance. Kasi hindi naman lahat ay perfect sa partner mo. Hindi lahat perfect, pero one thing na magpapakita na mahal mo siya ay to accept what he is. Sa akin namang family members, syempre ayoko napapahamak sila. If I can give everything to them, I will. Yun ang pagmamahal. At giving gifts, although pag minsan hindi ako masyadong showy, pero it inspires. Napapansin ko din na when you give something, kahit hindi araw-araw, it inspires somebody. Pag meron naaalala, yun yung sa akin sa pagmamahal. Although hindi nalalaman ng mga iba, lagi akong nagdadasal para sa kanila, para sa aking family, para sa leaders, para sa workers namin, and of course, dun din sa community. Yun ang love para sa akin. Maipakita natin sa pamagitan ng pagtulong sa mga gawain at saka di maipakita mo sa mga pag-unawa. Maaari kong maipakita sa nararamdaman at di mga karanasan. At saka di pagbibigay ng suporta, yung paglalambing, din yung pamamasyal. Para sa akin, ang love language ay through physical action. Nakikita sa kilos mo, nakikita sa galaw mo, yung pagmamahal na gusto mong iparating sa partner mo. Nanggagaling sa puso yun eh. Pag nanggaling sa puso mo, automatic yung action sa pagmamahal. So kasama yung sinseridad, yung physical touch nararamdaman nung partner mo. Kasi sincere ka at nanggagaling sa puso yun. No? Kasi minsan pwede sabihin, mahal kita, pero hindi nakikita sa action. Kaya napaka-important sa akin yung action. So, actions speak louder than words. Sa akin, mas mahalaga yung physical touch or action para mapakita yung pagmamahal mo sa isang tao. Sa aming mag-asawa, walang bagay na hindi na pag-uusapan. Kung may sama ka ng loob, sabihin mo at meet at the middle. Kahit magkagalit kami, hindi kami pwedeng matulog nang kami ay hindi nagkakasundo. Hindi naman kami nakakatulog pagka kami magkasira. Sa akin naman mga anak, ginagalang mo lahat ng kanilang suggestion at pinakikinggan ang kanilang mga suggestion sa buhay, kanilang mga pangarap sa buhay. Hindi kami diktador. Kung anong gusto mo, suportahan namin pagkaya. Mahalaga yung caring, understanding, ang mahalaga acceptance. Kumbaga, i-accept mo lahat, yung kung ano yung negative, kung ano yung positive. Pag doon, pag in-accept mo lahat, ando na yung understanding, ando na yung pagmamahal. Kahit sa office, ganun din ako. Kumbaga, naiintindihan ko, bakit kaya ganito yung staff ko na sa? Bakit, ano kaya yung problema? So,
dapat intindihin mo bakit siya ganun. Aalamin mo siya. Para kung pwede mo siyang i-advise, matulungan, so di ba nandun na yung pagmamahal. Tatanggapin mo kung ano po. At doon po kami, yung pagsasama namin, kumbaga kahit medyo naging marami pagsubok, pero nagwakas sa maganda. Laging nandun yung sacrifice. At sa trabaho din, talaga pong lagi pong sakripisyo at pangunawa. Kasi marami po tayong nakakasalamuha, una-una yung makasama natin. May mga kanya-kanya tayong ugaling pinakikisamahan. Pero pag naunawaan po natin, laging makikita mo rin po yung maganda rin nilang ginawa. Anyone can say that they love you, but not everyone can choose you when things around you get so difficult. The reality of love is always choose that person over anything. Hindi araw-araw masaya, hindi araw-araw mahal ninyo ang isa't isa. Pero sana, araw-araw, piliin ninyong manatili sa tabi ng bawat isa. Kami, bilang lingkod sa pamahalaan, pagka may mga tao pumunta, naghahanap ng serbisyo ng aming opisina, naipapakita ko yung pagmamahal sa kanila. Pagka naramdaman nila na yung pinunta nila rito, na-resolve, nabigyan ng tugon, at hindi nila na kapag malasakit kami sa kanilang pangailangan. Sa pagtatrabaho naman, naniniwala din ako na pagmahal natin ang ating ginagawa, we are doing beyond our mandate sa atin. We are walking an extra mile. Gumagawa tayo ng mga bagay na makakatulong sa development ng mga kasama natin sa ating workplace. And then sa workplace, ang pagmamahal ko gusto ko ay sila ay marunong din, yung nakakapag-share sila, kakapag-deliver din ng services, na pare-pareho kami. Walang mas marunong, walang hindi marunong. So, yun ang aking expression sa kanila. Sana matuto sila lahat, may kaalaman sila, para much better makapag-serve sila sa aming client. Sa mga kliyente naman, gustong-gusto ko yung papasok sila sa opisinang ito na ang pakiramdam nila ay sarili nila ito. Yung kaya nga tayo narito dahil para sila yung mga boss natin. Yung maramdaman nila na ang mga opisina na pinupuntahan nila ay sila ang boss doon. At pag boss ay di upo po kayo, at umaga po, act of service ang language of love na meron ako. Tayo mga lingkod sa pamahalaan, sa ating pamahalang bayan, para masiguro natin na tayo ngayon makakapagbigay ng serbisyong inaasahan sa atin. Taong bayan, kailangan hindi mawala yung pagmamahal, yung pag-ibig. Kasi para kayo maging mamotivate, gusto mo na umuwi, parang hindi ka makuwi kasi may dumating pa. Kailangan magsakripisyo kasi pagmamahal yan sa tao. Diba? Hindi short, nagsasakripisyo kasi nga nagmamahal tayo. Kaya nga, para masiguro natin na tayo talaga ay makapaghatid ng servisyo sa ating nababayan, dapat manatili at patuloy na mag-alab ang pagmamahal ng bawat isa. Alang-alang sa atin. Amen. Dahil kung ano mga puso siguro, dapat tayo kumati tayo sa ating mga kababayan. Sa lahat ng aming mga pinaglilingkuran, maligayang araw ng mga puso!